Pilipinas mag-aantabay din ang iba-ibang sektor sa iba-ibang bahagi ng bansa para sa unang State of the Nation address ni Pangulong Marcos Jr. Inaasahan nila ang konkretong solusyon at aksyon sa matagal na nilang daing kaugnay sa ayuda at pagpapalakas sa kanilang kabuhayan. Yan ang Headline Pilipinas ni Ranulfo Dokdokan. Ramdam ng 38 taong gulang na magsasakang si Angel ang epekto ng pagtaas ng presyo ng abono at pesticides. Mahirap pa niyang makabawi mula sa gasto sa pagtatanim ng palay sa kanilang bukirin sa Javier Leyte. Kaya umaasa siyang marinig sa unang suna ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga solusyon sa kanilang problema. Hiling din niyang mabigyan sila ng libreng binhi. Sana mabanggit yung mga ayuda tulad sa amin na magsasaka at saka bumaba yung mga presyo ng bilihin, lalo na yung bigas. Napakahirap ng bigas ngayon at saka ang mahal-mahal. Solusyon naman sa mataas na presyo ng gasolina ang hiling ng 68 taong gulang na mangingisdang si Pablito. Mahal gasolina. Sabi niya, hindi sila nakakabawi sa taas na presyo ng gasolina dahil konti ang nahuli nilang isda. Ang magsasakang si Rachel mula Utukan Sur, Bauco Mountain Province, nais marinig mula sa Pangulo kung paano may tataas ang presyo ang ibibinta nilang mga gulay. Nalulugian niya sila dahil may mga pagkakataong bagsak presyo ang gulay. Sana tumaas yung presyo ng mga gulay, pananim kasi mataas naman yung presyo ng mga expenses, ng mga fertilizer at saka yung mga krudo. Sa Davao City, umaasa ang public school teacher na si Almi Catherine Asuro na mailahad ng Pangulo ang plano ng administrasyon para sa kanilang mga guro at maprubahan ang pagtaas ng kanilang sweldo. Ang paaralan po ay pangalawang tahanan na po namin. Kung ano po yung mga pangangailangan na hindi maibigay ng school sa amin at kami na po mismo ang bumibili ng mga pangangailangan namin at mga materyales upang gamitin sa pagtuturo. Naman yung ilang mga Sa teleradyo, sinabi ni Iman Villanueva, chairperson ng Bayan Hong Kong and Macau, na nais nilang maaksyonan ang reklamo ng mga OFW sa compulsory membership at mataas na premium ng PhilHealth at sa mga recruitment agency na kundi man illegal ay napakataas maningil. Totoo lang, ating mga OFWs, ang gusto talaga ay umuwi sa Pilipinas. Dismayado kami doon sa pronouncement ni President Marcos na tawag dito yung ang paghahanap ng mga bansa na tatanggap o kasi in demand pa daw ang mga Pilipino. Ang gusto namin umuwi sa Pilipinas. So anong plano sa job generation dyan sa Pilipinas? Sana concrete, huwag yung mga, alam niyo na, mga motherhood statements, no? May mga mapalabok, masarap pakinggan pero walang konkreto. Sawang-sawan na kami sa ganung klase ng zona. Iba-ibang sektor mula Luzon, Visayas, Mindanao at maging abroad, inaabangan ang mga plano at programa ng Pangulo na matugunan ang kanilang mga pangangailangan at may angat ang antas ng kanilang pamumuhay. Ranulfo Dokdokan, ABS-CBN News.